Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking ang panlabas na anyo ay tila basahan. Ngunit ang utak ay higit pa sa ginto. Akalain nyo ba ng isang taong itinaboy at pinagtawanan ay siya palang may-ari ng karunungang kinakailangan ng isang dambuhalang kumpanya? Isang misteryosong lalaki na nagpresenta na ayusin ang isang makina pero nilait at minaliit. Ang hindi nila alam, bawat tornilyo at kable ng makinang iyon ay siya mismo ang nagdisenyo. Handa na ba kayong malaman kung paano niyayanig ng isang palaboy ang mundo ng mga mapagmataas? Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na pa patatagalin ang ating kwento. Simulan na po natin. Sa gitna ng maingay at abalang lungsod, nakatayo ang isang dambuhalang gusali, ang Techcore Industries. Ito ang pinakasikat na kumpanya pagdating sa paggawa ng mga modernong makinarya sa bansa. Ngunit sa araw na ito, balot ng kaba at tensyon ang buong planta. Ang kanilang master generator, ang makinang nagpapatakbo sa buong produksyon, ay biglang tumigil. Milyon-milyong piso ang nawawala sa bawat oras na nakatigil ito. Sa labas ng gate, isang lalaki ang tahimik na nakamaside. Sira-sira ang kanyang suot. Mahaba ang balbas at may daladalang lumang bag na tila punit-punit na. Siya ay walang iba kundi si Elmer. Masyadong mabilis ang ikot ng cooling pan. Hindi kinaya ng pressure valve. Sabi ko na nga ba, hindi nila dapat binago ang original na disenyo. Lumapit si Elmer sa guardhouse. Kita sa kanyang mga mata ang talino. Bagaman ang kanyang itsura ay malayo sa isang profesional. Boss, baka pwede ako makatulong sa loob. Naririnig ko mula rito. May problema ang main engine ninyo. Alam ko kung paano yan patatakbuhin ulit. Ang security guard ay tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa bago humagalpak ng tawa. Hoy, kuya, umalis ka nga rito. Ang dumi-dumi mo. Baka mapagkamalan ka pang magnanakaw. Kita mong problemado ng mga boss sa loob. Makikigulo ka pa. Doon ka sa kanto. Baka may magbigay sa'yo ng barya. Hindi natinag si Elmer. Alam niya ang halaga ng makinang nasa loob. Alam niya dahil siya ang orihinal na utak sa likod ng teknolohiyang iyon. Bago siya tinraidor at nawala ng lahat, maraming taon na ang nakakalipas. Maya-maya pa, lumabas ang head engineer na si Beno kasama ang manager na si Anton. Mukhang haggard at pawis na pawis ang dalawa. Benok, ano ba? 2 oras na. Sabi mo madali lang ayusin yan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin umaandar? Kapag hindi yan gumana bago mag-alas 5, lagot tayong dalawa sa board of directors. Sir Anton, ginagawa namin ang lahat. Masyadong complex ang wiring. Parang may system lock na hindi namin mabypass. Kahit ang mga manual na iniwan ng dating inventor, hindi namin maintindihan. Habang nagtatalo ang dalawa sa harap ng main entrance, muling sumingit si Elmer. Lumapit siya ng dahan-dahan bitbit ang kanyang lumang baga. Sir, hindi niyo po ma-access ang system lock gamit ang standard code. Kailangan niyo munang i-reset ang manual pressure gauge habang sabay na binubuksan ang fuel line. Kung gusto niyo, ako nang gagawa. Napatigil sina Benok at Anton. Tumingin sila kay Elmer. Ang kanilang gulat ay napalitan ng matinding pangungutya. Sino ba tong ami-araw na to? Hoy ikaw, naririnig mo bang sinasabi mo? Engineer ako. Pinag-aralan ko ito sa ibang bansa. Tapos ikaw, na mukhang hindi man lang nakatapos ng elementarya. Tuturuan mo ako? Benok, baka naman expert yan sa pangangalakal ng basura. Kuya, ang makina sa loob ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Isang maling galaw mo lang, pwedeng sumabog ang buong planta. Kaya mo bang bayaran yun? Umalis ka na, bago ko patawagin ng pulis.
Kalmado lang si Elmer. Hindi siya nasaktan sa mga salitang binitawan ng dalawa. Salip, naawa siya dahil nakikita niyang mas mahalaga sa kanila ang kanilang pride kaysa sa kaligtasan ng kumpanya. Hindi po pera ang kailangan ko. Gusto ko lang tumulong dahil sayang ang makina. Kapag pinilit niyang paandarin ng emergency switch nang hindi inaayos ang calling system, masisira ng tuluyan ang core niyan sa loob ng 10 minuto. Marami kang alam ah. Guards, ilayo niyo nga itong palaboy na ito rito. Nakakaistorbo sa trabaho. Kinaladkad ng mga guards si Elmer palayo sa gate. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, lumingon siya at tiningnan ang oras sa kanyang lumang relo. 10 minuto. Magsisimula nang umusok ang main panel ninyo. Hindi pinansin ni Benok ang babala ng lalaki. Bumalik sila sa loob ng planta at sinubukang pilitin ang emergency startup. Inisip ni Benok na nagmamarunong lang ang palaboy. Ngunit eksaktong 7 minuto ang nakalipas. Isang malakas na pagsabog ng usok ang nagmula sa control room. Sir, ang usok! Ang panel! Nasusunog! Ano? Patayin nyo! Nasaan ang bumbero? Bakit nangyari ito? Natatarantang nagtakbuhan ang mga empleyado. Ang mga computer screen ay nag-red alert at isang boses mula sa automated system ang narinig sa buong gusali. Critical failure, core overheating, shutdown imminent. Sa labas ng gate, nakaupo si Elmer sa gilid ng kalsada. Tahimik na kumakain ng isang tinapay na binili niya sa kanto. Alam niyang ito na ang simula ng kanilang pagsubok o ang simula ng kanyang muling pagbangon. Dito ba magtatapos ang TechCore Industries? O mapipilitan silang tawagin ng taong kanina lang ay kanilang nilait at pinalayas? Nagkakagulo sa loob ng TechCore Industries. Ang makapal na usok ay nagmula sa main control panel. At ang tunog ng alarm ay tila nagbabadya ng katapusan ng kumpanya. Nagtatakbuhan ang mga maintenance staff. Bit-bit ang mga fire extinguisher, ngunit alam ni Benok na hindi apoy ang tunay na problema, kundi ang mismong puso ng makina na ayaw nang tumibok. Benok, anong nangyari? Sabi mo kontrolado mo. Bakit nag-red alert ang buong system? Sir, hindi ko maintindihan. Sinunod ko naman ang manual, pero biglang nag-overload ang thermal sensor. Ayaw tumanggap ng komandang computer. Naalala ni Anton ang sinabi ng palaboy sa labas. Saktong 10 minuto. Gaya ng babala ni Elmer, ay nagsimulang gumuho ang operasyon. Tumingin si Anton sa monitor at nakita ang isang pangalan na lumabas sa error log. Project ELMER. Unauthorized access. Elmer? Bakit yan ang pangalan ng system lock? Benok, sino ang nagdisenyo ng makinang ito noong nagsisimula pa lang ang kumpanya? Hindi ko alam, sir. Ang sabi lang sa records, isang genius inventor ang bumuo nito pero nawala siya 10 taon lang nakakalipas matapos siyang lukoyin ng dating management. Wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Bigla niya naalala ang mukha ng lalaking kanina lang ay pinagtabuyan nila. Ang kalmado nitong boses, ang mga mata nitong puno ng kaalaman, at ang babala nito na nagkatotoo bawat segundo. Yung lalaki! Yung palaboy sa labas! Benok, hanapin niyo siya! Ngayon din! Pero sir, baka nagkataon lang yun. Baka nakarinig lang siya ng chismis tungkol sa makina. Wala nang pero. Kung hindi natin mapapaandar ito sa loob ng 30 minuto, bankrupt na tayo! Takbo! Lumabas si Benok at ang ilang security guards. Hinihingal silang tumingin sa paligid ng kalsada. Doon sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita nila si Elmer. Tahimik lang itong nakaupo. Pinagmamasdan ng mga ibon, tila walang pakialam sa gulo sa loob ng planta. Hoy, lalaki, ikaw, halika rito. Pinatatawag ka ng manager namin. Hindi lumingon si Elmer. Patuloy lang siya sa pagpapakain ng mga mumo ng tinapay sa mga ibon.
Bingi ka ba? Sabi ko, halika na sa loob. Ayusin mo yung makina. Sige na, babayaran ka namin ng 500 piso. Basta mapatigil mo lang yung alarm. Dahan-dahang tumayo si Elmer. Pinagpagan niya ang kanyang lumang pantalon at hinarap si Benok ng may seryosong tingin. Wala na ang bakas ng pagiging mapagkumbaba. Salip, isang awtoridad ang bumalot sa kanyang pagkatao. 500 piso. Iyan lang bang halaga ng pagod at talino ko para sa inyo? Kanina, nakiusap ako na tumulong pero tinawanan niyo ako. Ngayong nasusunog na ang pride niyo, biglaan niyo akong tatawagin na parang aso. Huwag ka na mag-inarte, palaboy ka lang, di ba? Kailangan mo ng pera. Sumama ka na. Hindi niyo ako pwedeng utusan. Kung gusto niyo ng tulong ko, si Anton mismo ang dapat lumabas dito at humingi ng paumanhin. At isa pa, hindi niyo ako pwedeng bayaran ng barya para sa makinang ako mismo ang lumika. Dahil doon ay natigilan si Benok. Ang mga guard ay nagkatinginan. Sa puntong iyon, lumabas na rin si Anton mula sa gusali dahil sa desperasyon. Nakita niya ang eksena. Anong nangyayari rito? Kuya, pakiusap. Pumasok ka na sa loob. Nagmamakaawa ako. Mawawalan kami ng trabaho lahat kapag hindi yan naayos. Anton, matagal na panahon ang lumipas. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Elmer, ang taong pinagtrabaho nyo rito noon. Ninakawan ng disenyo at pagkatapos ay itinapon sa kalsada na parang basura. Parang binuhusan na malamig na tubig si Anton. Ang pangalang Elmer ay hindi lang basta pangalan ng system. Ito ang pangalan ng founding inventor na matagal na nilang pilit na kinakalimutan. Elmer? Ikaw? Ikaw ang tunay na master inventor? Pero bakit ganyan ang itsura mo? Dahil mas pinili kong mamuhay sa katotohanan kaysa sa karangyaan na galing sa pagnanakaw. Ngayon, itatanong ko sa inyo, gusto nyo pa bang ayusin ko ang makina? O hahayaan nating maging abo ang kumpanya ninyo? Sa gitna ng tensyon, isang itim na kotse ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang isang magandang babae, si Clara, ang bunsong anak ng may-ari ng kumpanya. Siya ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa nakaraan ng kanyang ama at ni Elmer. Anong nangyayari rito? Elmer? Ikaw ba yan? Sabi ni Clara. Napatingin ang lahat kay Clara. Mukhang may mas malalim pang sikreto ang mabubunyag. Mapapatawad kaya ni Elmer ang mga taong nangapi sa kanya? O hahayaan niyang magbayad sila sa kanilang mga kasalanan? Nabitawan ni Anton ang hawak niyang walkie-talkie nang makitang reaksyon ni Clara. Si Clara ay hindi lamang anak ng may-ari. Siya ang tumatayo bilang Chief Operating Officer ng kumpanya. At kilala siya sa pagiging matalino at makatarungan. Ang makita siyang tumakbo patungo sa palaboy at tawagin itong Elmer ay isang eksenang hindi inaasahan ng sinuman. Kuya Elmer? Diyos ko, saan po ba kayo nanggaling? Ilang taon na po kayong pinaghahanap ni Papa. Sabi niya, hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo nahihinga ng tawad sa ginawa ng dating board of directors. Nagkatinginan sina Benok at Anton. Ang kanilang mga mukha ay tila nawalan ng kulay. Ang taong tinawag nilang basura at baliw ay ang taong hinahanap pala ng pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Clara, lumaki ka na pala. Pasensya ka na sa itsura ko. Mas payapa ang buhay sa labas. Malayo sa makinang walang puso. Pero tila tinatawag ako ng sarili kong likha ngayong araw. Sumingit naman si Anton sa usapan. Ma'am Clara, kilala niyo po ang lalaking ito? Ibig ko pong sabihin, siya po talaga ang... Lumingon si Clara kay Anton nang may matalim na tingin. Siya lang naman ang nag-iisang Engineer Elmer D. Dios, ang inventor ng ating core turbine system. Kung wala ang utak niya, ang gusaling ito ay isang tumpok lang ng simento at bakal. Bakit siya nasa labas? Bakit hindi niyo siya pinapapasok?
Dahil doon ay nagpawis ng malapot ang noo ni Benok. Ma'am, ano po kasi? Akala po namin ay nakikigulo lang siya. Hindi po namin alam. Dahil ang tinitingnan nyo lang ay ang panlabas na anyo. Ngayon, dahil sa kababayaan ninyo, nasa bingit ng pagsabog ang planta. Muling yumanig ang lupa dahil sa pressure na nanggagaling sa loob ng planta. Isang malakas na alarm ang tumunog, ang final warning. Meron na lamang silang 5 minuto bago maging permanente ang pagkasira ng makina. Tama ng sisihan, Clara. Kailangan ko ng access sa mainframe at kailangan ko ng 2 tao na susunod sa bawat utos ko nang walang reklamo. Tumingin si Elmer kina Benok at Anton. Ang dalawa ay mabilis na tumango, bagaman halata ang hiya sa kanilang mga mata. Pumasok sila sa loob ng planta. Ang lahat ng empleyado ay nakatingin sa palaboy na ngayon ay naglalakad ng may paninindigan sa gitna ng control room. Benok, pumunta ka sa Balfour. Huwag mong gagamitin ang computer. Gamitin mo ang manual lever. I-rotate mo ng 180 degrees pabalik. Ngayon na! Pero sir, bawal po yun sa manual. Gawin mo! Ang manual na binabasa mo ay isinulat ng mga taong hindi nakakaintindi sa blueprint ko. Gawin mo kung ayaw mong lumipad ang braso mo sa pressure. Natatarantang tumakbo si Benok. Samantala, si Elmer ay mabilis na nagtipa sa keyboard. Ang kanyang mga maduming daliri ay tila sumasayaw sa screen. Lumabas sa mga complex codes na kahit ang pinakamagaling na programmer ng kumpanya ay hindi maunawaan. Ano pong magagawa ko, Master? Anton, kumuha ka ng coolant kit. Ibuhos mo ng diretso sa bypass pipe. Huwag kang matatakot sa usok. Singaw lang yan ng excess carbon. Habang ginagawa ng lahat ang kanilang utos, ang mga monitor ay dahan-dahang nagpalit mula sa kulay pula patungong dilaw hanggang sa maging berde. Ang dagongdong ng makina ay unti-unting kumalma at naging isang banayad na huni. System stabilize. Pressure at 10%. Welcome back, Creator. Natahimik ang buong silid. Ang lahat ay nakatingin sa screen. Ang salitang Creator ay sapat na para patunayan kung sino talaga ang lalaking nasa harap nila. Huminga ng malalim si Elmer at sumandal sa upuan. Nagawa mo, Kuya Elmer. Iniligtas mo kami ulit. Sabi ni Clara. Lumapit si Anton at Benok kay Elmer. Sa harap ng maraming empleyado, sabay silang yumuko. Sir Elmer, patawarin niyo po kami. Masyado kami naging mapagmataas. Nilait namin kayo dahil sa inyong itsura. Pero kayo pala nagliligtas sa aming lahat. Handa po kaming tanggapin ang anumang parusa. Tumingin si Elmer sa kanila. Maraming emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Galit, lungkot, at pagpapatawad. Ngunit bago siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang isang matandang lalaki na naka-wheelchair. Ito ang may-ari ng kumpanya, ang ama ni Clara. Elmer, sa wakas, bumalik ka. Ngunit ang muling pagkikita na magkaibigang naging magkaaway ay hindi magiging madali. May isang malaking revelasyon na sasabog sa susunod na bahagi na magpapabago sa kapalaran ng TechCore Industries. Ang buong control room ay binalot ng nakakabinging katahimikan na magtama ang tingin ni Elmer at ng matandang nasa wheelchair. Si Don Ricardo, ang may-ari ng TechCore Industries. Ang dalawang lalaking ito ay dating magkaibigan, magkasangga sa bawat pangarap hanggang sa sirain sila ng sakim at maling hinala. Elmer, akala ko hindi na tayo muling magkikita. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging mahina ako noon at hinayaan kong manipulahin tayo ng mga taong sakim sa paligid natin. Humakbang ng dahan-dahan si Elmer. Ang kanyang itsura na tila palaboy ay malayo sa marangyang suot ni Don Ricardo. Pero sa pagkakataong ito, si Elmer ang may mas mataas na dignidad. Ricardo, hindi ang itsura ko ang dapat mong hilingin ng tawad,
kundi ang 10 taon na nawala sa akin. 10 taon akong nabuhay sa kalsada. Itinuring na baliw. Habang ang mga makinang gawa ko ang nagpapayaman sa inyo. Papa? Anong ibig sabihin nito? Bakit nyo hinayaang mangyari ito kay Kuya Elmer? Napayuko si Don Ricardo sa tanong ng kanyang anak. Sa likod naman nila, sina Benok at Anton ay dahan-dahang umaatras. Sinusubukang umiwas sa atensyon dahil sa takot na baka sila na ang isunod na maparusahan. 10 taon na ang nakakalipas. May mga tao sa Board of Directors na gustong suluhin ang teknolohiya ni Elmer. Pinagmukha nilang nagnanakaw siya ng pondo mula sa kumpanya. Naniwala ako sa mga peking dokumento at pinalayas ko siya. Huli na nang malaman ko ang katotohanan na ang mga taong nag-akusa sa kanya ang siyang tunay na nagnanakaw. Lumingon si Elmer kay Anton at Benok na kanina pa nanginginig sa takot. At ngayon, Ricardo, tila ang mga taong pinagkakatiwalaan mo rito ay wala rin pinagkaiba sa mga taong sumira sa atin noon. Ang engineer mo na si Benok, tinawanan ako. Ang manager mo na si Anton, gustong tumawag ng pulis para ipakulong ang taong nagligtas sa planta mo ngayon. Totoo ba ito, Anton? Benok, nilait nyo ang taong itinuturing kong pinakamatalinong tao sa mundong ito. Sir, sorry po. Hindi po namin alam. Akala po namin na isa lang siyang ligaw na tao sa labas. Patawad po. Patawad po, Master Elmer. Sir Elmer, nagkamali po kami. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang po akong ipatanggal. Ngumiti ng mapait si Elmer. Hindi siya ang tipo ng tao na naghahanap ng paggiganti. Ngunit alam niyang kailangan magkaroon ng katarungan para sa kumpanyang itinayo niya rin mula sa wala. Ricardo, ang makina ay hindi lang basta bakal. Ito ay may sistema. Kung ang mga taong nagpapatakbo nito ay walang respeto at walang integridad, masisira at masisira ang makinang iyan kahit ayusin ko pa ito ng paulit-ulit. Naiintindihan ko, Elmer. Anton, Benok, mula sa araw na ito, tinatanggal ko na kayo sa inyong mga posisyon. At hindi lang iyon, ipapa-audit ko ang lahat ng records ninyo. Dahil kung nagawa niyong maliitin ang isang tao dahil lang sa suot nito, sigurado ako marami pa kayong ginawang mali sa kumpanyang ito. Napagulgol si Benok habang kinakaladkad sila palabas ng security. Ang mga empleyadong nakasaksi ay napahinga ng malalim. Isang aral ang tumatak sa kanila. Huwag kailanman nahatulan ang isang tao sa panlabas na anyo. Kuya Elmer, ngayon pong ayos ng lahat. Sana ay bumalik na kayo sa amin. May inihanda kaming laboratorio para sa inyo. Ituloy natin ang mga pangarap nyo. Tumingin si Elmer sa malayo. Sa loob ng 10 taon, nakasanayan na niya ang katahimikan ng kalsada. Ngunit nakita niya sa mga mata ni Clara ang pag-asa para sa hinaharap ng teknolohiya. Babalik ako, pero sa isang kondisyon. Kahit ano, Elmer, sabihin mo lang. Gusto kong gawing training center ang kalahati ng planta para sa mga batang mahihirap na may talino sa teknolohiya pero walang pambayad sa paaralan. Ayaw kong may isa pang palaboy na itataboy lang dahil sa kanilang itsura. Kayong sila pala ang may hawak ng susi sa kinabukasan. Napangiti si Don Ricardo at Clara. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang banta pa palang paparating. Isang lihim na kaaway ang nagmamasid mula sa malayo. Ang taong tunay na nagpapabagsak kay Elmer noon. At hindi siya papayag na muling makabangon ang henyong ito. Sino ang misteryosong tao na ito na pilit sumisira sa buhay ni Elmer? At ano ang susunod na hakbang ng ating palaboy na inventor ngayong hawak na niya ang kapangyarihan? Sa gitna ng pagdiriwang sa pagbabalik ni Elmer, isang biglaang anunsyo ang niyanig ang TechCore Industries. Isang malaking foreign investor, si Mr. Valderrama, ang dumating.
Siya ang taong nasa likod ng pagpapatalsik kay Elmer 10 taon na ang nakakalipas. At ngayon, dala niya ang isang dokumento na nagsasabing siya na ang may-ari ng 51% ng shares ng kumpanya dahil sa mga utang na hindi nabayaran ni Don Ricardo. Ricardo, akala mo ba'y tapos na ang laro? Salamat sa kapabayaan mo at sa pagkasira ng makina kanina. Bumagsak ang stock nyo. Ngayon, ako lang may-ari ng kumpanyang ito. At ikaw, Elmer, mukhang bumalik ka lang para makita ang muling pagguho ng pangarap mo, sabi ni Mr. Balderrama. Dahil doon ay nagulat ang lahat. Si Don Ricardo ay napahawak sa kanyang dibdib, habang si Clara ay pilit na tinitingnan ang mga dokumento. Ngunit si Elmer, nanatili itong kalmado. Tila inaasahan na ang pagdating ng ahas na ito. Balderrama, hindi ka pa rin nagbabago. Akala mo ba ang kumpanyang ito'y tungkol lang sa shares at pera? Ang TechCore ay nakatayo sa aking mga disenyo. At ang hindi mo alam, ang bawat makina rito ay may SOL protocol. SOL protocol? Huwag mo akong patawanin. Isang pindot ko lang sa main switch. Lahat ng ito ay akin na. At ang unang gagawin ko, gigibain ko ang plantang ito at gagawing kasino. Mabilis na lumapit si Balderrama sa main console. Pinindot niya ang override command para burahin ang lahat ng access ni Elmer at Don Ricardo. Ngunit sa halip na sumunod ang system, isang hologram ang lumitaw sa gitna ng silid. Ito ay ang mukha ni Elmer noong kabataan niya. Integrity check failed. Genetic and intellectual key required. Ownership of this technology is non-transferable without the creator's consent. Ano? Anong nangyayari? Bakit ayaw gumana? Noong ninakaw niyo mga blueprint ko 10 taon nang nakakalipas, Mr. Balderrama, alam kong gagawin niyo ito. Kaya bago ako umalis noon, nilagyan ko ng time lock ang bawat makina. Ang teknolohiyang ito ay hihinto sa pagka kapag ang nakaupang may-ari ay mapatunayang nakuha ang kumpanya sa paraang hindi legal o sa paraang mapanira. Biglang nag-lock ang lahat ng pinto ng planta. Sa screen, lumitaw mga ebidensya ng pagnanakaw ni Balderrama sa kumpanya sa loob ng 10 taon. Mga peking kontrata, hidden accounts, at ang planong pagsabotahe sa makina kanina. Papa, nakalingkan system ni Kuya Elmer sa Cyber Police. Ang lahat ng ginagawa ni Balderrama ay nakarecord. Hindi. Hindi maaari. Palaboy ka lang. Paano mo nagawa ito? Nanginginig na sabi ni Mr. Balderrama. Maaring madumi ang aking suot, Balderrama. Pero ang isip ko, kailanman ay hindi naging marumi gaya ng sa iyo. Ang talino ay hindi nakukuha sa mamahaling suit. Ito ay bunga ng puso na gustong makatulong sa kapwa. Maya-maya pa, dumating na mga otoridad. Kinaladkad si Balderrama palabas ng gusali, habang ang mga empleyado ay nagpalakpakan. Sa wakas, ang TechCore Industries ay malaya na sa mga mapagsamantala. Makalipas ang ilang buwan, isang malaking pagbabago ang naganap. Ang dating maraming gate kung saan itinaboy si Elmer ay napalitan ng isang malaking arko na may nakasulat na The Dios Institute of Technology and Innovation. Wala na si Elmer sa kalsada. Ngayon, suot na niya ang isang simpleng puting coat ng isang scientist. Nakatayo siya sa harap ng maraming kabataang mula sa mahihirap na pamilya. Mga kabataang dati ay tinatawag ding palaboy. Sa harap ng makina, lahat tayo ay pantay-pantay. Huwag niyong hahayaan na ang inyong kahirapan ang magdikta ng inyong kakayahan. Tandaan ninyo, ang tunay na inventor ay hindi gumagawa ng makina para yumaman, kundi para gumaan ang buhay ng kanyang kapwa. Sa tabi niya ay si Clara at ang nagpapagaling na si Don Ricardo. Si Benok at Anton naman, balita ay nagtatrabaho na sila ngayon bilang mga janitor sa isang maliit na shop. Unti-unting natututunan ang halaga ng pagpapakumbaba at pagsisikap mula sa ibaba.
At dito na nga nagtatapos ang kwento ni Elmer, ang palaboy na minaliit. Ngunit ang talino pala ang nagligtas sa isang buong imperyo. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kinang ng kanyang ginto, kundi sa linis ng kanyang puso at lalim ng kanyang karunungan. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa Tamoxiky TV. Sana ay may matutunan kay mahalagang aral na ang bawat tao, gaano man ang itsura, ay may dalang kwento at kakayahan na pwedeng bumago sa inyo. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment sa kwento na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxiky TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.